Test, trial, and tribulation. Baka ako nakita nyo kanina kaya wala nakaupo sa harap eh. Kahit yan yung topic ko tonight, wala naman tayong exam. At saka unang-una ang Panginoon, hindi naman tayo ginegradean kasi nag-grade na tayo through Jesus Christ. Amen? And kaya, okay mahiya. Pwede kayo lumipat dito sa harapan. Hindi ako magpapa-exam. Amen? Ayan. Kita mo naman, ha? Diyan mo talaga makikita kapag yung full confidence mo in Christ buong buo. Amen? Amen? Amen. Sige, before that, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat once again for tonight. You said in your word, 2 or 3 gathered, there you are in the midst of them. Because right now, I believe that you are here and we know that you are in our midst. Lord, whatever that will come out of my mouth will only be coming from you and it'll go directly to the hearts of the people tonight na ito'y tuluyan nilang maintindihan, malakaran ang salita mo. Panginoon, pagkat ang salita mo ay bread, ito'y mana, magagamit namin ito sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, dahil mismong salita mo, yan ang nilalakaran namin, ang buhay na walang hanggan. In this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, ang topic over tonight is tests, trials, and tribulations. Talagang plural, no? Di ba? Sino sa inyo dito nakakaranas ito? Kasi pag wala nagtaas ng kamay, bilib ako sa'yo. Bilib ako sa'yo kasi talagang hindi pa pwedeng hindi. Dahil sabi ng Panginoon sa John 16, in this world you will suffer tribulations, but take heart because why? Jesus Christ has overcome the world. Now, ang tanong, nasaan si Jesus Christ? Dito sa puso ko. Amen? Nasa puso mo si Jesus Christ. Kaya pag alam mo nandyan si Jesus Christ, kakabahan ka ba? Siguro may konting takot paminsan-minsan, pero pag naalala mo kung sinong nasa iyo, i-eject mo na yung takot na yan. Amen? Because perfect love casts out fear. Amen? So yung fear na yan, nakakast out yan every time na naipapaalala mo sa sarili mo at pinapaalala ng Espiritu Santo sa isip mo na teka nga muna, mahal ako ng Diyos eh. Ba't ako natatakot? Ano ba itong nasa harapan ko? Mahal ako ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Amen? May gumaganito sa yung tao, may sabihin natin ibang tao, isang sitwasyon, teka muna, mahal ako ng Diyos, ilalayo niya ako dyan. Amen? Bibigyan niya ako ng protection. Amen? We are shielded by His power through faith. Amen? At itong gabing ito, gusto ko maunawaan ninyo ito. Alam ko lahat tayo dito, no? We already know that this test, itong mga test na ito, itong trials ito, itong tribulations na ito, does not come from God. Amen? Pero marami pa rin kasi na hanggang ngayon, somehow, parang nakikita nila or baka mali pa rin ang pagkakaunawa nila na itong mga test na ito, itong mga tribulation na ito, itong mga trials na ito is nanggagaling sa Panginoon. Kaya nahihirapan silang i-reconcile yung sitwasyon nila. So ngayong gabing ito, I pray that kung sino man sa inyo nanonood ngayon, maybe you're watching online and somehow baka replay na itong napapanood ninyo, I pray that the Holy Spirit will also be ministering to you para mas maunawaan ninyo saan ba nanggagaling yung test na ito. At para saan nga ba ito? Bakit nga ba ganito ang nangyayari? Kasi alam nyo, tandaan nyo, tayo bilang Kristiyano, we're not really in a classroom. Naniniwala ba kayo ron? Kasi we were given an binigyan tayo ng armor of God. Ano para pumunta ka sa classroom? Uupo ka sa classroom para meron kang arm. Ang bigat naman ata ng dala mo, di ba? So bakit ka ba nandiyan? Kasi nasa gera tayo. Amen? Kaya sabi ko nga, we're not warriors, we're warriors. Amen? So hindi ka dapat nag-worry kasi warrior ka. You have a warrior on the inside of you. Pero kahit na gaano pang katibay ang armor na nandyan sa'yo, pag yun nasa loob mo, hindi mo nararamdamang warrior ka, pampabigat lang yung bitbit mo. Hindi rin gagana yan. Amen? Kailangan maintindihan mo kung sino ka. Kailangan maramdaman mo na, teka nga muna, itong armor na ito, nagagamit ko kasi malakas ako. Kasi si Jesus nasa akin. Kasi alam ko kung sino ako in Jesus Christ. Amen? At yung mga bagay na yan, pag yan naunawaan ninyo, itong test, itong trials, itong tribulations, dadaanan mo lang to. At pag nadaanan mo to, you will always come out wiser, better, and stronger. Amen? Kasi kapag hinayaan mo na dumaan yung trial sa'yo, at ang nangyari sa'yo ay parang, trial na naman. Ulit lang, okay lang. At wala ka natututunan, sayang naman. Amen? Ang bawat trial, ang bawat tribulation, may sinasabi ang Panginoon sa'yo kung bakit ka napunta dyan. At hindi lang yung tinutulungan ka niya para mapagtagumpayan mo yan. Amen? Kasi ang mahirap yung iba, parang
Di naman sa ano, no? Wala naman siguro excited sa test, ano? Ewan ko, kayo ba nung nasa eskwela pa kayo? Ewan ko, back in elementary or siguro kinder, hindi rin naman ako yata excited sa test din. Hindi ko maalala. Pero kayo ba meron... Okay, praise God kung kayo excited sa test nung kayo mga elementary pa. Kung meron man sa inyo, excited ako. Believe ako sa iyo, praise God, di ba? Pero parang wala naman ata na kapag nag-announce yung teacher na, we have a test tomorrow, we have a quiz tomorrow, di ba? Di ba, meron tayong ganyan, yes, test, parang wala naman siguro nagtatatalon, di ba? Kahit pa paano pa, test, kailangan, di ba? Kailangan, handa ako, kailangan mapaghandaan ko to. Alam niyo ba, yung mga test na binibigay ng kalaban at ng mundo at ng sitwasyon sa'yo, handang-handa ka at pinaghahandaan ka ng Panginoon. Yung paghahanda na ilagay niya sa'yo. Amen? Yun ang ginagawa ng Panginoon. Hindi siya nagbibigay ng test sa'yo. Amen? Pero nagagamit niya yung test para ikabuti mo. Nakuha niyo? Yun yung pag-aaralan natin ngayon. At somehow, I believe and I pray that the Holy Spirit will minister to you. Kung meron man nanonood ngayon na hanggang ngayon sinisisi, hindi naman siguro sinisisi kasi naniniwala naman ako na bilang Kristiyano, wala naman sigurong sisisi sa Panginoon. Kaya lang, meron kasi nagkakaroon ng disconnect na parang ayaw mo lang amining sinisisi mo, pero somehow may question mark pa rin sa isip mo na bakit pinayagan mo? Bakit nangyari to? Amen? So ngayong gabi, I pray na somehow mabigyan ng liwanag ito. Nang sa ganon, mas malakaran mo at mas magtiwala ka at mas maging buong buo, yung tiwala mo sa Panginoon, nakakampi mo siya. Amen? And if He is for you, who can be against you? Mas magiging matibay yun, mas mapanghahawakan mo ng husto yun. Kaysa dun sa alanganin ka na, okay, sinabi niya, He's for me, so sinong pwedeng kumalaban sa akin? Pero bakit may nangyari? Pero, alam mo yun, may laging, pero ba't ganon? Kaya hindi mo tuluyang napangahawakan. Amen? So ngayong gabing ito, I pray na makuha natin ito. Kasi ang Bible, every time naman nakikita nyo sa Bible, the Word only says, ano ba nangyayari kapag ganyang may trials, may tribulation? Ang sinasabi ng Bible, for you to stand. For you to stand. Tayo ka. Amen? Tayo ka. Bakit? Ba't ka tumatayo? Kasi napagtagumpayan na eh. Sa gera, sabi ko nga sa inyo, wala tayo sa classroom, we are in a battlefield. Amen? Kaya nga may armor of God tayo. We are in a battlefield. Sa gera na lang, sa isang labanan. Sinong panalo? Last man standing eh. Amen? Ngayon tanong ko, ikaw ba nakatayo pa? Amen? Nakatayo pa ba? Baka meron sa inyo sa loob-loob mo, parang, ito na nga, parang hirap ng ako. Di ba? Parang ano nga ako eh. Ito, tandaan mo, palaglag ka pa lang. Dahil sa sobrang hindi mo na rin maintindihan ang sitwasyon mo, ang Panginoon nakaabang, nakadantay sa likuran mo. Tumayo ka, anak, kasi kasama mo ko. Amen? Kasi totoo naman, talagang dito sa mundo, meron naman talaga, di ba? Napaka-ipokrito naman natin para hindi natin aminin na nakakaramdam din tayo paminsan-minsan ng mahirap eh. Di ba? Mahirap. Ba't ganito? Ba't ganyan? Parang minsan nakikita mo na parang yung may trial dito, may tribulation dito, may test dito sa likod. Saan ka pa lulugar? May ganun pagkakataon eh. Pero sino yung nakakapagbigay ng kapangyarihan, ng enablement, ng empowerment sa'yo para makatayo? Si Jesus lang eh. At yung pagmamahal niya sa'yo. Amen? Kaya napaka-importante here in this ministry, yun ang palagi naming, yun ang palagi naming gustong maliwanag at ibigay sa inyong mga puso is yung pagmamahal ng Panginoon. At hindi yung maisip mo na, teka muna, hindi ko yata kakampi si Lord eh. Amen? Kakampi natin si Lord. Amen? Amen. Amen and amen. Now, bakit nga ba nagkakaroon ng kalituhan dyan pagdating sa mga test, sa tribulation, at saka sa trials, na iniisip nila, Panginoon na nagbibigay. Kaya bibigyan ko kayo ng mga verses tonight na somehow para maliwanagan tayo. And somehow, may paliwanag din natin doon sa mga tao na nangangailangan ito. Kasi marami pa rin na hanggang ngayon na mga Kristiyano naniniwala na Panginoon ang nagdala sila sa kanila sa kasadlakan o sa problema. Eh, madalas naman yung problema nangyayari sa atin. Minsan nga, hindi nga kay Satanas nang gagaling eh. Kanino? Madalas sa atin eh. Diba? Mga wrong move natin. Mga wrong decisions natin. Amen? Huwag na tayo magsisihan. Wag mo nasisi sa Panginoon. Malakas mo pang manisi minsan kay Satan. Si Satan kasi. Diba? Pero kung totoo, minsan tayo rin eh. Amen? All you have to do is humble yourself under the mighty hand of God. Ano sasabihin ng Panginoon sa'yo? Anak, ito lang yan, no? Repent ka lang. Baliktarin mo lang isip mo. Change direction lang. Ito yan, no? Okay, nagkamali ka dito, balik ka lang. Balik ka lang, andito ako, kasama mo ako, katabi kita, andyan ako sa loob mo. Saan ba? Ano ba hahanapin mo? Correct.
Nakuha nyo? Ano pa hanapin mo? Kasama mo na siya. Siguro, nagkakataon lang na medyo na-tune in ka sa mundo, kaya medyo na-wrong move ka. Amen? Eh, ang hirap naman kasi hindi man ma-tune in sa mundo dahil nasa mundo tayo eh. But we are not of this world. Amen? We may be living in this world, but we are not of it. Amen? Dahil si Jesus Christ andito na, and we have the mind of Christ. Amen? Yung wisdom niya, patuloy na binibigay niya yan. Hindi yan tumitigil. Ang nangyayari lang, nababaling lang yung ating atensyon sa iba. Amen? I pray na maintindihan ng mga hindi pa nakakaintindi dun sa mga naguguluhan pa sa hanggang ngayon na hindi ang Panginoon ang nagdala sa'yo sa mga test at sa mga trials at mga tribulations na yan. Yung iba kasi hanggang ngayon sinasabi, kaya yung anak ko nag-drugs kasi sinusubok ako ng Panginoon eh. Kasi nilayasan ako ng anak ko kasi lahat kami na-born again, lahat tinanggap namin si Jesus Christ. Kaya sinusubok kami ng Panginoon. Yung mga ganyan salita ay, hindi ko kayo iniinis, huwag kayo ma-offend sa akin dun sa mga somehow na ganyan yung iniisip niyo. Pero kapatid, hindi ang Panginoon ang gumawa sa inyo yan. May kalaban, may mundo, may sitwasyon at may tao na mahilig na halos best friend na si Satan. Alam niyo? Kaya talagang sila yung nasusunod. Pero hindi ibig sabihin ng Panginoon na nagdala sa iyo dyan. Yung iba, naghiwalay kami ng asawa ko, ganito, bumagsak yung negosyo namin, nasunugan kami, binaha kami, lahat na nangyari. Kasi, nag-Bible study ako eh. Kasi, talaga alam mo yun, na, lahat na lang, idinahilan mo, kaya nangyari sa'yo, kasi lalo mong nilalapitan ng Panginoon. But totoo naman, the Bible said that everyone who lives a godly life will suffer persecution. Totoo yun. Pero hindi ang Panginoon, hinahanap niya ako. Persecute ko nga. Hindi ganun si Lord eh. Nagba-Bible study na siya. Titignan ko. Hindi. God does not send the trial. God does not send the testing and the tribulations in your lives. It does not and it will never come from Him. Pero yan, test na yan, nagagamit ng Panginoon yan for good. Nakuha nyo? At yun yung gusto kong ipaliwanag ngayong gabing ito para mas maintindihan natin. Amen? God is not grading you. Kung grade ang gusto mo, bumalik ka sa eskwela o kaya naman, punta nga si Bedo Optical, baka magkaroon ka ng grado. Dahil kung tutuusin, may grade ka na, and that's A. Pasado ka na. Amen? A+. Amen? Why? It's because of Jesus Christ, you have been the righteousness of God. Amen? Ikaw na yan eh. Panalo ka na. Napagtagumpayan niya na. Hindi ka na ginegradean. Alam mo, ginagawa niya sa'yo, tinutulungan ka niya. Amen? Nang sa ganun, mas lalo natin malakaran yung abundant life, yung everlasting life, yung eternal life na pinagbayaran niya sa krus. Amen? Because as far as God is concerned, pasado ka na. Amen? So let's go here. Bakit ba nagkakaroon ng problema? Bakit ba yan ang iniisip nila? Kasi nalilito sila doon sa mga nababasa nila sa Bible. And somehow, hindi nila maintindihan, God test eh. Oo nga, okay, test. So, paano tinetest? Ano ba yung test na yan? Ano ba yung trial na yan? Nanggaling ba sa Panginoon yan? Kaya yun yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Kasi hindi ka na kailangan testingin pa ni Lord kung alam niyang pasado ka na. Amen? Yeah. Pero nakikita niya, tinitignan niya ngayon sa'yo, handa na tong taon to. Kasi na-test na siya ng kalaban, na-test na siya ng ganito, at nandito ngayon ako, tas matibay na siya, at mas tiwala na siya sa akin. Alam niyo kung pinaka-testing lang ng Panginoon, alam niyo kung ano? Kung maniniwala ka sa salita o hindi. That's it. If you believe the word, you pass. If you don't believe the word, you fail. Simple. Nakuha niyo yun? Ganun lang naman eh. Kung maniniwala ka o hindi. Ngayon, naniniwala ba kayo? Yes. Parang, konti. Mga 3 verses. Mga 3 verses, mga 4 verses. Amen. Dapat paniwalaan mo kasi sinabi niya yun eh. Amen. Nakita mo saktong-sakto yung dating ng ating kapatid. Amen. Amen. Praise God. Kasi talagang kitang-kita mo na ang Panginoon, tiwala ako. Amen. So pagdating sa qualifications, pagdating sa justification, pasado ka na, you have been qualified, you are a high priest, you are the righteousness of God, qualified ka na, justified ka na, sanctified ka pa. Amen? And that is on the inside of you. Amen? So now, gusto ko mapuntahan natin. Bakit ba? Ano ba itong mga test? Gusto ko ipakita sa inyo, there are 2 kinds of test in the Bible. Actually, kasi yung word na test, may 2 Greek word yan. Ito yung gusto kong makita natin. First is here. The Greek words for test and tempt is peirazo. To try whether a thing can be done, a test to cause to fail. To test one maliciously
of the temptations of the devil. So every time you see the word test or tempt, at yung Greek word niya is yung peirazo, we know already that that comes from the enemy. Yan yung At yung test niya, hindi para pumasa ka. Yung test niya para bumagsak ka. Yung test niya para malaglag ka. Yung test niya para mag-fall ka. At huwag ka nang bumangon pa. Yun yung test niya. Amen? Ginawa pang test, di ba? Patawa rin to eh. Tutusin, di ba? Ginawa pang test yan. Ano man test yan, di ba? Wala siyang, yung test na ginagawa niya, yung trial na binibigay niya sa'yo, para bumagsak ka. And yung word na yan, yung peirazo na yan, that is used when the enemy tests, when the enemy tries, when the enemy tempts. Amen? And the other word is, excuse me, the other word is here, dokimazo. Now, in dokimazo, it means when you see the word test, at yung Greek word niya is dokimazo, it means to test the quality of something and use it in a greater way. Now, this is the test, yung dokimazo na Greek word, ito yung nakikita natin na nakaakibat at nakatabi sa sinasabi at ginagawa ng Panginoon. Amen? The test does not come from God, pero yung test na gagamit niya. Nakukuha niyo ako? Thank you. Nakukuha niyo ako? This word is used when God is using the test that the enemy sent to use it for good. For what? For your promotion. For your elevation. So that He may be able to exalt you in due time. Amen? Ito yun. So, peirazo and dokimazo. Now, let's go to 1 Corinthians 10 verse 13. It says here, no temptation, peirasmos, ang root word dito, it came from the word peirazo, has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful who will not allow you to be tempted, peirastenai, which comes from peirazo again. So makikita natin, lahat yung tempt dito, lahat yung test dito, it comes from the enemy. At anong sabi ng Panginoon? He will not allow it. Hindi niya hahayaan ito, and nakalagay dito, will not allow you to be tempted beyond what you are able. So anong ibig sabihin nito? Nag-uumpisa pa lang yung pagsubok ng kalaban, nandyan na siya sa'yo at nagbibigay na siya sa'yo ng way out. Yes. Nakuha niyo ko? He already gives you a way out. Ngayon, bakit tumatagal yung pagsubok? Kasi ang madalas talaga, binigay na ng Panginoon para ka makaalis. Ang problema, gusto mo yung sa'yo. Ang problema yung gusto mo, sarili mong pamamaraan. Sinabi na ng Panginoon sa'yo eh, hindi ko naman hahayaan. Anong tingin natin sa Panginoon na, sige, kaya mo pa yan. Hindi ganun eh. Bago ka pa man masaktan at mahirapan, nagbibigay na siya sa'yo. Equip ka na eh. Amen? Nakuha niyo ako? Nandiyan na siya sa'yo, tinutulungan ka niya. But with the temptation, peirasmo will also make the way of escape that you may be able to bear it at para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na ito. Hindi sa Panginoon ang gagaling yan, sa kalaban yan. Pero yung test na yan, nandyan siya kasama mo. Hindi mo lang siya kasama, nakayakap siya sa'yo. Papatak pa lang yung luha mo, kung pwede lang niyang iatras, anak, huwag kang umiyak, nandito ako. Amen? Kaya lang, madalas, ang nangyayari kasi, nakikita na natin, minsan, di naman natin, syempre, nakikita natin yung sitwasyon, medyo nawawala yung focus natin sa Panginoon, doon nag-uumpisa yan. Kasi nagiging emotion-led na tayo. Minsan kasi parang, sarap umiyak eh. Di ba? Parang, wow, ewan ko, pero ako yung umiiyak eh. Pero kung iiyak man ako, I will be crying for joy because of worshiping God. Amen? Dahil napakasarap umiyak sa Panginoon, pero dahil diyan punong-puno ng tuwa, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pasasalamat. Amen? At siya din ang nagbibigay ng directive sa atin, ng paraan at ng daan para malagpasan natin yung mga yan. Siya ang nag-aalis sa atin sa mga testing na yan at hindi siya ang naglalagay sa atin dyan. Amen? I need to get this into your thinking. Hindi siya ang naglalagay sa inyo sa test. Nandyan na kayo sa test, nandyan ngayon siya para i-alis kayo dyan. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Amen? Kailangan talaga may lagay natin sa puso natin ito. Nang sa ganon, pag mararamdam, kasi somehow, alam ko kayo rito, I believe, you already have this revelation. Pero somehow, pagka meron kayo ma-minister ng mga kapatiran, na ating mga kapatid, may paliwanag natin ito. Na hindi sa Panginoon. Kaya palaging ganun eh. Kaya wavering sila eh, doon sa faith nila eh. Why? Kasi somehow, there's still a question mark na parang, ba't may ganito? Ba't may ganito? Ba't may ganito? Tuldukan natin yan. Walang ganito.
Kahit anuman yung nangyari sa'yo, but God, who will never leave you and will never forsake you, and His promises are always yes and amen in Christ Jesus. Amen? Yun ang palagi natin panghahawakan. Amen? It says in James 1 verse 13, it says here, let no one say when he is tempted. Now, again, it's the word perazzo. I am tempted, perazzo, by God, for God cannot be tempted by evil. That's the same word. Nor does He Himself tempt anyone. So dito makikita mo na kagad that God is not testing you with evil. Hindi niya pwedeng gawin sa'yo yun. Meron ba namang mahal na mahal ka, tapos gusto niyang kulang na lang kumbaga parang kumukulong tubig yan, ilaglag mo na kita dyan. Tignan ko kung aaray ka. Parang hindi ganoon ng Panginoon. Pero ito tandaan natin, madalas tayo yung gustong-gusto nagtatampisaw sa kumukulong tubig. Alam niyo ba yun? Parang ang sarap pa. Parang mainit-init Kasi minsan, kahit ganong kainit yan, pagka lumubog ka, medyo parang, alam mo yun, nag-a-adapt yung body mo So minsan, ganon tayo. Hindi natin namamalayan, medyo nag-a-adapt ka na pala sa mundo. Nakuha niyo? Kaya hindi natin ngayon siya naririnig kasi naka-adapt ka na dun sa mundo. Ang sabi ng Panginoon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. At paano ka mag-renew ng mind na si Jesus nandyan sa'yo? Amen? At sa bawat gagawin mo, malalaman mo kagad, no, Jesus wouldn't be doing this. I'm good I'm kind I'm joy, I'm peace, I'm love. So, meron na kagad disconnect yun kapag may ginagawa ka na not of God. Nakuha nyo? Amen? So God does not tempt us with that. He does not test you to fall, to fail, to be broken, to be sick, or to be poor. God does not tempt or test anyone. Amen. O yung sabihin, period, exclamation point. Yes. Amen? Kailangan maging totoo sa atin to. Which is why paulit-ulit ko sinasabi na hindi ka niya pinadadalhan ng test. Bakit? Sabi ko nga kanina, pasado ka na You are the very righteousness of God in Him. Amen? Pasado ka na. Yung mga yung ginagawa niya sa'yo, yung mga test na yan, nandyan man yan, is not to make you more broken, or to make you more sick, or to make you more poor. Hindi. Pero dyan sa mga test na yan, nagagamit ng Panginoon yan. Paano? Kasi lumalakas ka. Tumitibay ka. Mas nagiging alam mo na. Natututunan mo na. Amen? Nakikita mo na. At somehow, kahit papano, if we have a mistake, maa-admit din natin and then repent, change direction, and go back to what God has told you. Amen? Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin, is to promote us, to give us life. At yung life na yan is para maibigay din natin sa ibang tao. Amen? Tingin ka nga sa tabi mo, nabibigyan ka ba niya ng buhay? Amen? Mukha bang buhay na buhay? Buhay na buhay ba? Amen? Kailangan pag nakikita mo yung kapatid mo, wow, buhay na buhay. Alam mo yun? Hindi yung buhay talaga ramdam na ramdam mo, yung joy na umaapa ko sa kanyang mga puso. Kaya nga pag mapupunta kayo sa ibang lugar, kahit pa yung lugar na yan, sabihin na natin non-believer pa yan, o sabihin mo na lang, hindi mo sinasadya na mapunta ka sa minsan napunta kami sa isang, napunta kami one time in the province, kasama ko rin sila brother Ron. Napunta kami restaurant. There was supposed to be a meeting. Then nagulat kami, biglang sinasara na yung yung pala, isa siyang comedy bar. Isa pala siyang comedy bar. At nagulat kami, may mga ron. Pero, ngayon, anong gagawin mo? Matatakot ka ba sa kanila? Hindi. Nandun ka, maging ilaw ka. Nakuha niyo ako? Maging ilaw ka, kahit nasaan ka. Amen? Amen? Naniniwala ka bang ilaw ka? Oh, yes. O baka naman naandap-andap na bumbilya. O baka naman isip, gasera ata ako wala pang gaas. Amen. Amen. Tayo, yan, solar na nga ngayon pero yung solar natin, hindi tayo nauubusan. Yes. Amen. Dahil punong-puno tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Napunta ngayon tayo dun sa mga test kung saan ikinakabit sa Panginoon para makita natin. Dito kasi nagkakaroon ng confusion dahil nakikita mo nga, God test. Kalagay doon. Pero tanong mo kagad dito, anong test? Anong word ba yung test na yan? Kasi nagkakabuhol-buhol. Amen? Medyo naguguluhan sila. So puntahan natin to. Ito yung one instance here is the letter of Paul to the Thessalonians. So actually, ang ginagawa ni Paul dito, sinasabihin niya mga Thessalonians na yung ginagawa namin is no joke.
what we preach, we're preaching the gospel, and there are really oppositions doon sa ginagawa nila. So, hindi biro yung ginagawa nila, na hindi sila nagpapasikat lang sa tao para masabing may Jesus sila. Hindi sila ganun. Ginagawa nila, hindi biro. Kaya sa tutuusin lang, ang ministry is no joke. Amen? And when you go all in, you go all in. Why? Kasi alam mo yung kasama mo, Panginoon. Amen? At hindi para may ma-prove ka sa ibang tao, o kung sa nanay mo, o sa tatay mo, o kung sino man na iniisip na walang bilib sa'yo. Itong tandaan nyo, wala na kayong kailangang pagpapakitaan pa bakit ka mo, kasi sa Panginoon lang sapat na. Amen? Yung ginagawa natin is just out of who we have. At hindi natin ginagawa ito para patunayan sa iba na may Jesus ka. May Jesus ka, kaya ginagawa mo. Nakuha nyo? Malaking pagkakaiba yan. Yung iba kasi, sige, serve, ganito ng ganito, punta ng ganito. Para ano? Para, alam mo yun, well, hindi naman natin, pero ito tandaan nyo, ang Panginoon, hindi natin mapipigilan mag-reward, hindi natin mapipigilan mag-bless. Kasi He's a blesser. Amen? Pero napaka-importante ng intensyon. Ng intention of the heart. Why you do what you do. Amen? Okay, let's go in 1 Thessalonians 2 verse 4. It says here, "But as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God who tests, dokimazo, our hearts." God who examines. God who knows our hearts. Kaya they are able to do what they were doing. Bakit? Kasi si God kasama nila. Nasusundan ako? Nandun siya. Nandun siyang Panginoon. There are opposition, may mga test from the enemy, pero gagamitin niya ng Panginoon para ipakita rin sa kaaway. Anong akala mo? Ibinigyan ko ng pananampalataya. Yan, sapat na yan para mapagtagumpayan yung ginagawa mo. Nakuha niyo ko? Yan ang ginagawa at binibigay ng Panginoon sa atin. And there are also testing naman na tao gumagawa. Pakita ko rin sa inyo sa verse na ito. Kumbaga, bago i-appoint. I'll just give you an instance here in 1 Timothy 3, verse 8 to 10. It says here, "Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given too much wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a pure conscience, but let these also first be tested." Again, what's the word? Dokimaso. "Then let them serve as deacons, being found blameless." Again, I repeat, the test, the trials, and tribulations are not from God. At dito sa pagkakataong ito, yung mga elders ng church ang nagtetest, tinitignan, okay na ba yan? Blameless ba yan? Wala bang ginawang kalokohan yan? Sigurado na ba yan? Amen? But that is not God testing them. Amen? Pero nandyan yung mga leaders where God will minister to them and yung discernment ng Holy Spirit will be given to the leaders na minsan hindi pa nga sila nag-uusap, alam na nila yung sagot if they're approved or not. Why? It's because of Jesus in their hearts. Amen? So yung mga test na yan, yung mga trials na yan, yung mga tribulations na yan are not from God. But He is able to do this at to turn this around for your good. To elevate you. Are you seeing yourself being elevated? Yes. Amen? Hindi kasi ako naniniwala doon sa na-elevate ka na nandun ka na nasa hangin eh. Alam mo yung elevation talaga. Elevate, parang elevator yan eh. Pataas yan eh. Amen? Kasi kung nakakaramdam ka na iniisip mo pababa ka, kasinungalingan ng kaawayan, tapon mo yan. Amen? Amen? Parang hindi kayo naniwala doon ah. Amen? So God is yung mga test na binibigyan ng kaaway, God is able to use that test to get back at the enemy to show him how genuine your faith is. Do you believe that your faith is genuine? Yes. Do you believe that your faith is genuine? Yes. Why? Yes, amen. Kasi si Jesus nandyan. Doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus dun sa ginagawa mo. Mag-focus ka dun sa ginawa ni Jesus para sa'yo. Kaya nag-communion tayo. Anong nire-remember natin? It's not our sins and not the situations. We remember Jesus. We remember that He died on the cross for us. Not just for the forgiveness of sins, but for what? For us to be able to walk the eternal life. Yung eternal life, yung everlasting life is the Greek word Zoe. Amen? Sobrang nag-uumapaw, punong-puno. Nararamdaman mo bang puno ka? Yes. Amen. Punong-puno ka ba? Yes. Yung katabi mo, pag medyo parang pakiramdam mo, parang ubos, salinan mo. Amen?
Salinan mo. Ang isasali mo si Jesus Christ. Amen? Amen. So let's go to 1 Peter 1, verse 6 to 7. It says here, in this, you greatly rejoice. So dito makikita mo, no? Yung mga trials, sinasabi dito ni Peter, yung mga trials, yung tribulations, yung sufferings, yung test. How can you rejoice in trials and tribulations? I believe, kanina na ipaliwanag ko na, no? Naintindihan natin na hindi pala galing sa Panginoon. At naintindihan na natin na, teka muna, kahit pala anong kaharapin ko, kasama ko pala Panginoon. So ngayon, maintindihan natin, bakit naisulat yan that we can greatly rejoice? Nako nyo? Kasi kung hindi mo naintindihan yun, mahirap mag-rejoice. Amen? Kasi kung hindi mo naintindihan, makakapag-rejoice ka lang, baka shampoo lang pwede mo para makapag-rejoice. Amen? Pero hanggang doon lang, kasi nga, alanganin ka eh. Pero pag alam mo na binigay ng Panginoon sa'yo ang lahat ng enablement because of the grace of God, you can rejoice. Amen? Sabi dito, rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Nakita mo niyan, perasmos. It came again from the word perazzo. So, sinong gumagawa ng mga various trials na yan? It's the enemy and not God. In verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested, now it's the word, dokimazo, by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Uulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi kasi gusto ko maintindihan ninyo at Ano yung kapag paulit-ulit? Parang sa kanta lang yan, pag paulit-ulit, nakukuha mo yung lyrics eh. Amen? So ngayon, paulit-ulit ko sinasabi at paulit-ulit din kayo sinusundot ni Holy Spirit, huy, hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ako yung gumawa sa'yo niyan. Amen? Kalaban ang gumawa sa'yo niyan, pero kaya kong baliktaran lahat ng yan. Amen? So ang sabi dito, though it tested dokimazo by fire may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So the enemy sends the trial, but God is using it to promote us. Yes. To make us stronger. To make us better. To make us wiser. Tignan mo yung katabi mo, wiser na ba? Wiser na ba? Diba? That is what God does. Ang ginagawa ng Panginoon, He turns what the enemy meant for evil to good. Ang gusto ng kalaban, pabagsakin ka, umayaw ka. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Pinabaligtad niya. Akala mo nakaisa ka? Akala mo mapapabagsak mo yan? Eh, nandito ko kasama niya eh. Hindi mo kayang babagsakin yan. Amen? Bakit? Kasi nandyan siya. Yun yung pinakikita niya. Amen? Nakikita niyo ba yun? Nakikita nyo ba yun? Yes, kailangan makita nyo yun. Kasi minsan sa inyo parang, ano ba to? Parang lahat na lang. Na lugi negosyo ko, lahat ng investment ko, parang lahat yata ng lagyan ko ng investment, ubos. Minsan may ganyan. Lahat na lang ng kausapin ko. Yung iba naman, lahat na lang dito, puro gulo-gulo. Ba't ganun? Eh kasi sinusubok ako ng Panginoon kasi panayang attend ko ng metanoia. May ganyan pa. Di ba? Hindi sinusubok ng Panginoon ang gumagawa niyang kalaban. At malamang sa malamang ang nangyari, nakafocus ka na masyado sa mundo, kaya ang napakinggan mo, sarili mo na, kaya nag-i-invest ka kung san-san. Amen? Napaka-importante na magkaroon tayo ng wisdom ng Panginoon. At yung wisdom ng Panginoon na yan, hindi ko na nga sinasabing magkaroon kayo. Why? Kasi nasa inyo na eh. Amen? Ang kailangan nyo lang mag-tune in. Amen? At yung praise and honor dyan, yung binabanggit dyan, that is not praise and honor towards God. Alam niyo ba yung binabanggit dyan? It's towards you. It's towards you. Yes, God is honored and praises you when you stand and believe on His Word. Na alam niya na naniniwala ka sa bawat sinasabi niya. Amen? Bakit? Kasi habang nangyayari yung mga trials na yan, napuprove ngayon yung genuineness ng faith natin. Amen? Na ma-manifest. At nakikita nung kalaban, na isip-isip niya na, hanep talaga oh. Kahit anong gawin ko, wala talaga. Alam naman niyang wala siyang magawa, pero makulit lang talaga. Amen? Pag nakulitan ka, dun lang naman, syempre, mapapa-flesh ka hanggang yun nangyayari. And we know that if you are walking in the flesh, then you can inherit the kingdom of God. When you say not inherit the kingdom of God, you are not able to walk in the abundant life that Jesus has to offer. Amen? So doon tayo sa Spirit. Doon tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Pinapraise tayo ni God.
Para nang sa ganon, makikita niya, you will be now in a better position so you may be able to serve better. Amen? Mas magiging effective ka na. Bakit? Kasi natutunan mo eh. Bawat bato ng kaaway ngayon, ipapaalat. Alam ko na yan, pinaggagawa mo, wala na sa akin yan. Alam ko na yan. Tinuruan na ako ng Panginoon. And nakalagay dyan, and at the revelation of Jesus Christ, you get the reward. You get a reward. Diba? You will be given a crown. Nakuha niyo ba yun? That you will be given a crown. For what? For standing in faith and believing in Him. Amen. Remember in Revelation 19, the Lord says His head are crowns with many crowns. Saan ba galing yung many crowns na yun? Sa inyo. Kasi when He comes back, anong gagawin mo? Yung crown na nasa iyo, for believing in Him, you'll lay it at His feet. Lord, you are the righteous. You are my righteousness, Panginoon. You know, just by right now saying this and imagining this, alas gusto kong maiyak. Binigyan niya yung crown na yun and I give it back to Him. Kasi sa Kanya yun eh. Ba't ko ba natanggap yun? Kasi naniwala ako doon sa sinabi niya. Amen. And so many people and so many Christians na hanggang ngayon, nagdi-disconnect pa rin. And nagtatagumpay yung talo na. Ayoko sabihin tatagumpay yung kaaway. Kaya lang, somehow, naiisahan niya tayo. Huwag tayong pumayag. Yes. Lahat tayo dito, I'm sure, if not all of us, some of us, somehow, before we truly surrender the life to God, lahat tayo may mga pagsubok nung araw na even nung wala pa ang Panginoon. Pero tignan mo, pansinin mo hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. Yung mga pagsubok mo nun, naramdaman mo man lang ba, kahit hindi mo pa siya kilala, alam mo protektado ka, tama? Kasi lahat naman tayo anak niya eh. Amen? We were made in the image and likeness of God. Amen? So kahit pa paano may nananalaytay pa rin, ang kailangan ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. And praise God, lahat tayo nasa Kanya na. Amen? At dahil nasa Kanya tayo, nakikita niyo naman, at nakikinita-kinita ko na, nakikita niyo na ba yung breakthrough ninyo is hawak kamay niyo na. It will only happen if you would not doubt dun sa sinabi niya. You just have to believe. Amen? Guys, having don't know this now, kaya we can greatly rejoice. So now, maiintindihan mo na. Kasi sinasabi, count it joy, count this joy, count it joy, greatly rejoice, trials, di ba? Kung sa iba-iba, parang, trials? Sino may gusto ng ganyan, di ba? Minsan nga, pag nakagkanto, ayoko na. Minsan may bababagan, ayoko na. Buti na lang may Holy Spirit. Huy, gagagawa mo. Anong ayaw mo na? Anong ayaw mo na? Kaya mo pa? Bakit andito ako? Hindi naman ikaw ang sumasaro ng trial eh. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Give it to Him. Why? Because He cares for us. Ba't ba natin binibigay sa Kanya? Kasi mahal niya tayo. Amen? Kung mahal niya tayo, makakasiguro tayo na yung mabigat na nararamdaman natin, papalitan niya ng magaang yan. Kaya pag ikaw, kapatid, nagbibigatan ka pa hanggang sa ngayon, it's just an indication na hindi mo pa binibigay sa Kanya. Mabigat eh. Ang sabi niya, bigay mo sa akin. It's not your design to carry burdens. Ibigay mo sa Kanya. Amen? And life would be so much better kasi hindi ka na nakaasa dun sa kaya mong gawin. Nakaasa ka dun sa kaya niyang gawin. Or better yet, nakaasa ka dun sa nagawa niya na. Amen? Ganon tayo maniwala. Yan ang panghawakan natin. Amen? Yung tiwala mo sa Panginoon ngayon, mas tumitibay pag alam mo na hindi sa Kanya nang gagaling yan. Mas matibay. Walang pwedeng bumitaw nun. Alam mo, kahit na anong sabihin ng kaaway, kahit anong sabihin ng tao, kahit anong sabihin, may mabasa ka news na lang, for example, napakaganda ng pagka-edit. Di ba? Na-edit ng gusto na, kay God daw nang gagaling to, kay ganyan, kay ganyan. Hindi ka masisway. Bakit? Kasi alam na alam mo na ang Panginoon para sa iyo. Amen? Kaya yung bulong ng kaaway for so many years, pag naintindihan mo at napanghawakan mo at natayuan mo na hindi nanggagaling sa Kanya yan, yung bulong ng kaaway for so many years na sinasabi, tiga mo to, naniniwala ka dyan, tiga mo, pinayagan niya kang mangyari ito noon. Di ba? Tatanda mo itong ganito, tatandaan mo yung ganyan. I don't know, maybe some of you or maybe someone watching online, nasama may mga bulong pa rin na ganun. What happened to you 5 years ago? What happened to you 20 years ago? 30 years ago? Nasama gumugulo pa rin sa isip mo. Kasi naniniwala ka na may Diyos. Naniniwala ka na namatay siya para sa'yo. Naniniwala ka na yung abundant life nasa iyo na. Pero somehow, meron pa rin question mark na, kasi may 30 years ago, may nangyari sa akin ganito eh. Maybe na-abuse ka, or iniwanan ka ng nanay mo, iniwanan ka ng tatay mo, o nagpakalat-kalat ka, o hindi ka pinapakain, o sinisan. I don't know what happened to you. And somehow, may ganyang question mark pa rin sa'yo.
Pag naintindihan mo ngayon to na hindi nang galing sa Panginoon yun at minsan hindi ka na pinabayaan, then you can count it joy. Amen? Kaya sabi dito sa 1 Peter 1 verse 8 to 9, it says here, you love Him even though you have never seen Him. We're talking about Jesus here. Naniniwala ba kayo mahal yung Panginoon? Yes. Ang hina, mahal yung Panginoon. Amen? Yes. Hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya at nakikita natin sa mga puso natin na mahal natin siya at kaya nating tayuan yun. Amen? And then nakalagay dito, though you do not see Him now, you trust Him and you rejoice with a glorious, inexpressible joy. I don't know paano ko i-describe yung inexpressible joy kasi inexpressible nga eh. Pero isipin nyo, inexpressible eh. Hindi ko alam. I don't even know how to describe it. Wow, ibang klase, di ba? Inexpressible eh, pero alam mong joy. Imagine ka kasi alam mo na, alam mo na ang Panginoon para sa'yo. Tama nyo? And then on verse 9, it says here, the reward of trusting Him will be the salvation of your souls. What I want us to see here is when I looked at the word salvation, this is soteria. This is soteria. And one of the definition of this in the Strong's is deliverance from the molestation of the enemy. Grabe. Molestation of the enemy. So, up until now, if you still believe that God sent you that test, that trial, or that tribulation, yung molestation na ginagawa ng enemy dyan sa utak mo tuloy-tuloy. Pero right at this very moment, it's time that we redefine the past. We redefine what happened to you back then. Dahil ngayon, alam mo, na sigurado ka na ang Panginoon para sa iyo. Amen? Kasi from then, dun mo ngayon lalong mas mahahawakan na yung breakthrough mo na nandyan, ibibigay ng Panginoon yan. At tutulungan ka niya every step of the way. Amen? Kasi I want to see your breakthrough as much as God does. Kung ako gusto makita breakthrough nyo, binatural ang Panginoon, gusto din. Anong gusto niya? Magtagal kang naghahanap ng breakthrough? Hindi. Gusto niya breakthrough mo na. Amen? But there are oppositions. May kalaban, may mundo, may tao. And minsan, makulit tayo. Amen? So, bawas-bawasan natin ng kakulitan. Amen? Makinig tayo sa Kanya. Amen? Kasi you will be set free. You will be set free from the moment that you change your mind. The moment that you renew your mind na alam mo na para sa iyo siya, sabi ko sa inyo, I tell you, breakthrough is upon you. In Jesus' name. Amen? That is why we consider it joy. Kaya natin nako-consider na joy. Marami nagtatanong, paano kaya nako-consider ni Paul ito? Sabi niyo, sinusulat ito. Alam mo naman nangyari kay Paul, nasa kulungan, kung ano nangyari, na shipwreck. Tapos, consider it joy, tindi mo din, di ba? Diba? Pero bakit? Doon ba siya nakaasa ba siya doon sa kaya niya? Hindi eh. Nakaasa siya kasi alam niya na si Jesus Christ para sa kanya. Amen? Sabi dito sa James 1 verse 2 to 4, it says here, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. At ano na naman yung word? Perasmos. That came from the Greek word peratso. Kanina na naman galing to? From the enemy, and it's not from God. There is nowhere in the New Testament na mababasa mo that a trial, a tribulation came from God. Maririnig mo lang yan sa tao. Maririnig mo lang yan. I don't know, maybe there's some books na hanggang ngayon gano'n ang sinasabi. Pero sa Bible, wala kang mababasa na sinabi that the trial came from Him. The enemy tries you. The world tries you. People tries you. Sometimes tayo rin mismo, tinatry din natin sarili natin kung hanggang saan natin kaya. Pero ang Panginoon hindi gagawin siya yan. Amen? It says here, various trials. Not just 8. Kita mo nga rito. Count it all joy. Maintindihan mo ba kung count it all joy when you fall into a trial? Pero nakalagay dito. Count it all joy when you fall into various trials. Plural. And you are to count it joy. Not just a trial. Madami ang mga kapatid, iba't ibang klase, maaring sa pamilya, maaring sa trabaho, maaring sa negosyo, minsan maaring sa ministry, o minsan naman may mga
there's a fallen na world eh. And sometimes may mga earthquake, may mga typhoon, may mga ganyan na nangyayari, mga various trials na nangyayari. Minsan nasunugan ka, ganyan ang mga nangyayari dito sa mundo yan. Pero God did not do it, but He will get you through it. Amen? Yung mga bagay na yan, hindi niya yan binigay. Pero kasama ka niya para mapagtagumpayan mo yan. Amen? And verse 3, knowing that the testing, dokimion of your faith produces patience. Na yung dokimion na yan, came from the word dokimaso. Pag may nakikita kayo na Greek word na may I-O-N sa dulo, it means small. So, tingnan ito. Various trial yung peraismos. So, yung ginawa ng kalaban, akala mo napakalaki. Pero sa Panginoon, ang paningin niya dyan sa binigay na trial ng kalaban sa'yo, napakaliit. At kaya niyang baliktaran yan for your good. Amen? What the enemy meant for evil, He can always turn it for good. Sa liit niyan, nagagamit niya pa yan para mas lalo ka pang magamit. Amen? Hindi siya nagpadala niyan, pero nagagamit niya para lumakas ka, tumibay ka, at mas maging marunong ka harapin ang buhay. Amen? It's like God saying to you, yung trial ng kaaway, that small trial that the devil sent you, I can always turn it for good. Don't worry. Kaya natin nakakount it joy. Kaya ngayon, yung perspective mo, as you look into a trial, ang tingin mo, uy, may matututunan ako dito eh. Kasi napaka-foolish mo naman kung wala kang matutunan, di ba? Amen? Makinig naman tayo sa Panginoon. Bakit tayo napunta ron in the first place? Amen? 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 Amen. And here's the thing. Yung small trial na pinadala ng kaaway sa'yo, na pinadala ng mundo sa'yo, na pinadala ng tao sa'yo, I'll use it, sinasabi ng Panginoon, to produce something great in you. And what is that? Verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Yung test na pinadala ng kaaway sa'yo, maliit lang para sa Panginoon yan, pero magagamit niya yan so that you are able to produce patience. Bakit? Yung patience na ito, when it have its perfect work, you will be perfect, complete, and lacking nothing. Amen? Siguro naman tayo lahat ito gusto. Amen? Then let patience do its work. Amen? Are you letting patience do its work? O atat-atat tayo? Are you letting patience do its work? Let patience do its work. What does patience do to you? It changes the way you look at things. It changes your attitude at things, how you approach things. Paano ka makasilamuha? Nakuha nyo? Ito yung mga bagay na nagagawa niyan sa mga buhay natin. It changes your attitude or your approach on things, on situations or a circumstance. Amen? Na kapag pinilipit ka, paano ka mag-react? Nakuha nyo? Yan yung ginagawa ng patience sa inyo. So, paano ko ngayon magiging ready? Paano ka magiging ready kung konting pilipit na sa'yo, iyak ka? Hindi ko nililiitan yung nangyayari sa inyo. Amen? Pero sabi ng Panginoon, that trial is just a small test for you. Kaya kong baliktarin yan. And you will be better. Amen? So why is God bringing this up to us tonight? Kasi kaya di makatagos yung breakthrough sa buhay natin, hanggang ngayon, di mo malaman kung paano mo itatahi yung dinaanan mo sa nalalaman mo ngayon. Kakaroon ng disconnect. Ngayon, nakita niyo na ba yung connection? Kumbaga yung dating may tulay, nakala mo putol, tumagos na ba? Amen. Tumatagos ba? Amen. Diba, yung pagsubok na yan, nakakala mo si God ang may gawa, hindi ka sinusubok ng Panginoon. If you are watching right now, hindi ka sinusubok ng Panginoon. Pero yung pagsubok na dinadanas mo o dinanasan mo noon, binabaliktad ng Panginoon yan for you to be elevated and to exalt you in due time. Amen? Because God knows that there is victory in the now when you learn to redefine what happened to you back then. Amen? So tanggalin na natin yung mga kasinungalingan na yan na akala natin yun. Hindi. Ang Panginoon kakampi natin. Amen? So this is why I'm sharing this to you now. I want to see your breakthrough as much as God does. Sinabi ko sa inyo kanina. Amen? Kayo, gusto nyo ba makita breakthrough nyo? Hina parang di pa, matagal pa yata.
Sino gusto ng breakthrough? Amen. Receive it right now in the name of Jesus Christ. Because after this message, magbabago paningin mo sa trial. Amen? Na kung ano man trial ang dinadanas mo ngayon, alam mo na kagad, malit lang sa Panginoon to. Kasama ko si Lord. Mapagtatagumpayan ko to. Kasi napagtagumpayan niya na. Amen. Amen? Now, maiintindihan mo na ngayon kung bakit nasabi ng Bible to count it joy. Kaya 1 Thessalonians 5:18, di ba sinasabi na be thankful in everything. Give thanks in everything. Actually, sa ibang translation, give thanks in all circumstance. So pag sinabi mo circumstance, meron bang circumstance? O siya ng circumstance kanina. Hindi naman pwede, di ba? Circumstance, ibig sabihin, hindi magandang pangyayari. Amen? Pero paano mo nasasabi na give thanks pa rin sa Panginoon? Bakit? Kasi kahit hindi maganda yung circumstansya, hindi man maganda yung sitwasyon, you can thank God kasi alam mo na kasama mo siya at iaalis ka dun sa hindi magandang circumstance. That is how you thank God. Nagpapasalamat ka ngayon, Lord, kung ano man ito, this sickness that I may be dealing with, I know that you already healed me, and I know that I am already the healed, resisting sickness. Amen? Kaya ka nagpapasalamat. Amen? And we need to know this. Hindi, Lord, thank you. Hindi, iba, sinasabi kayo, thank you daw. Thank God for everything. Lord, thank you. Inalaw mo, ninakawan ako, kaya nagkalubog-lubog ako, ganito. Thank you kasi dahil pinayagan mo manakawan ako, lalo ngayon akong lumapit sa'yo. Kapatid, ito lang sasabihin ko, hindi Panginoon ang nagbigay o ang nag-allow na manakawang ka. May kaaway, may tao, may mundo. At sabi ko nga sa inyo, napakarami ng taong cooperative kay Satan. Amen. Pero hindi si Lord yan. Pero kung nanakawang ka man, nagkalubog-lubog ka man, ito ang pangako ng Panginoon sa'yo, i-restore niyan double. Amen? Gusto ko lang puntahan si Joseph, maiksi lang. Gusto ko lang, may daanan lang tayo dito kay Joseph. Well, we all know Joseph. Kasi pagdating sa mga trials and tribulations and testing, ibang klase din talaga inabot ni Joseph. Di ba? Nakita niyo naman si Joseph. Just a quick review. For those of you, alam ko naman na you know your Bibles. Amen? So hindi ko na kailangan isa-isa yung dahil napakahaba na story ni Joseph. Dito na lang tayo. Si Joseph, ang ginawa rito kay Joseph, binenta siya ng mga kapatid niya. Okay, binenta siya ng mga kapatid niya. Pagkabenta siya ng mga kapatid niya, yung napagbentahan sa kanya, pinagdiskitahan pa siya ng asawa, hanggang sa nakulong siya, hanggang sa kung ano na nangyari sa buhay niya. Amen? So fast forward lang tayo. Isipin niyo yung mga pangyayaring yun. Pero in the end, nung nakalaya siya sa kulungan, because he needed to interpret Pharaoh's dream, he became second in command. Ngayon, meron akong gusto makita niyo rito. 2 years has passed nung second in command na siya. 2 years has passed. So, nangyari na yung famine. Yung pamilya niya, si Jacob, tsaka yung mga, wala na rin makain. Kaya kailangan ngayon pumunta ng mga kapatid niya sa Egypt. And there they found Joseph. Isipin niyo to. Gusto ko lang, nung pagkakataon na yan, this was the first time that Joseph laid eyes on his brothers. At yung mga kapatid niyang ito yung nagbenta sa kanya. Kaya niya dinaanan lahat ng mga dinaanan niya. Kung iisipin mo, kung mali ang pag-iisip mo, sisisihin mo sila. At maaaring sisihin mo rin ng Panginoon, bakit niyo ako pinayagang ganituhin? Amen? Isipin niyo, sa akin lang, parang, anong pakiramdam mo na nag-scroll ka ng Facebook, tapos makakita mo yung mukha mo nasa marketplace. Parang yung mukha mo nasa ang masakit pa nito, yung nag-post, kapatid mo. Just imagine, nung binabasa ko to, sabi ko, ano mararamdaman mo? Diba? Grabe naman tong kapatid ko. You were 17 years old. Parang, ba't ganoon, diba? Magugulat ka, 12 yung kapatid niya, dami nun. Sino lahat siya nag-post para ibenta ka? Tapos, ang dami nangyari sa buhay mo, naibenta ka nga't lahat-lahat. This is the first time na nakita mo yung mga kapatid mo. Ano mararamdaman? Ito na lang, kayo. Ano mararamdaman nyo? Galit ba? Inis ba? Pakukulong nyo ba sila? I love what Joseph said here. Ang sabi niya rito, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about us. It is day to save many people alive. Now, I finally understood. This is why
he got into the place where he was. Kung nasan siya, he got second in command. Why? Because he let patience do its work sa buhay niya. Nakuha nyo? Pwede siyang magalit, yes, nagalit siya ng konti, pero na-renew niya yung mind niya eh. At ang ganda pa nung sinabi niya, yung nire-assure niya yung mga kapatid niya, kasi nagsisisi mga kapatid niya eh. Pero sinabi ni Joseph, okay lang yun. Di ba? Kasi yung mga ginawa nyo, na hindi mga maganda nangyari sa akin, binaligtad ng Panginoon yan. Kaya ngayon may makakain tayong lahat. Amen? Pati pamilya niya na-save dahil doon. Because Joseph let patience do its work. Joseph understood. He redefined what happened to him in the past. Tinanggal niya yung kasinungalingan na inalaw ng Panginoon to, na ganito, na ganyan. At ang sabi niya, ito, kakampi ko Panginoon, nabaligtad niya yung mga masasamang nangyari sa buhay ko. Amen? So now, excited ba kayo mag-work yung patience sa buhay nyo? Amen? Nakita niyo yung attitude niya, yung emotional disposition niya dito? Work of patience. Amen is the work of patience. He's not angry anymore. Diba? At ang pagkatapos ito, ano nangyari? After seeing this, ano sabi niya sa mga kapatid niya? Ano sabi niya? Tawagin mo si Daddy. Tara, punta na kayo dito. I'll give you a land named Goshen. Alam niyo yung Goshen? Yung Goshen, it literally means draw near. Yung ibig sabihin ng Goshen eh. So punta kayo dito. Punta kayo dito. Punta ka na rito. Di ba? Parang ito sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Parang sa kanila, na they've been in a famine. So somehow, the Lord is speaking to you right now. Sinasabi ng Panginoon, alam ko, you've been in a famine. Alam ko na medyo naging challenging ang buhay. Alam ko na medyo hindi maganda yung mga nangyayari sa'yo. Alam ko na medyo nagkaroon ka ng mga deadlines, ng mga ganito, o kung ano man sa buhay mo ngayon. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, same thing na sinabi niya kay Joseph, same thing na sinabi na Joseph sa mga kapatid niya, come to me. Come here. And I will provide for you. Amen? Sabi niya sa Genesis 45 verse 20, it says here, now you're commanded to do this. Take carts out of the land of Egypt for your little ones and your wives. Bring your father and come. Also, do not be concerned about your goods. Listen to this. For the best of all the land of Egypt is yours. So, ang nakita ko rito, and somehow this spoke to me, God is saying to us, don't be too much concerned about what happened to you in the past. Yung mga baggages mo, yung mga maling desisyon mo, yung mga closed opportunities, yung mga nagsara sa buhay mo, huwag mo na isama yan, huwag mo na intindihin yan. Yung mga damit mo, iwanan nyo na dyan. May bago dito. Ipoprovide na ko kayo ng bago. Na lahat ng kakailanganin nyo nandito buong Egypt sa inyo. Amen? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon yan. Amen? Kaya nga sabi ko, tayo, yes, the Bible says na huwag tayong lumingon sa nakaraan, huwag tayong tumingin sa likod. Pero sa mga importante rin paminsan-minsan tumingin ka eh. Bakit? Nang sa ganun, malalaman mo ngayon kung nasan ka na. Pag binabalikan mo. Remember Isaiah 51, it says, you who pursue righteousness, you who pursue the Lord, look to the rock from which you were hewn, and to the pit of the hole from which you were dug. So what does it mean? Every time you seek righteousness, every time you seek Jesus, tas parang bagsak ka na, balikan mo lang yung mga panahon kung saan kanya pinulot ng mga panahong lugmok na lugmok ka. Nagawa niya nga noon eh, hindi niya ba kayang gawin ngayon? Amen? Nagawa niya noon, kayang-kaya niyang gawin yan ngayon. Kapag nagmamaneho ka, pwede ka ba magmaneho nakatalikod, nakatingin ka na lang sa rear view, hindi naman pwede, di ba? Yung rear view, tsaka yung side mirror, pag glance lang yan, pag ganun lang yan, di ba? Paano ka abante sa buhay kung nakatitig ka sa rear view? Halos doon ka na tumira. Kasi sarap ng buhay nun eh. Gito, kawawa naman ako kasi ito nangyari sa akin. Gito, titingin na naman sa kaliwa, buti naman sa kanan. Ito kasi nangyari sa ito, inubuso ko rito, ito. Pinagsamantalahan ako ng mga tao nito, talagang niloko nila ako. Puro ganun na lang. Yan sabi ng Panginoon, look to me. Tingin ka sa harap. Amen? And if you are going to look at the past, just glance ka lang, silip ka lang, tignan mo lang, wow, ang layo ko na, thank you God, nakaharap ako sa iyo. At kasama mo ko, papunta dyan sa destinasyon ko. Amen? Ganito ang perspective natin sa buhay. Yes, nakikita mo, naalala mo yung mga trials na dumating sa buhay mo. Pero lahat yan, kaya ka nga nagmamaneo, kaya ka nga umaabante, anong ibig sabihin nun? Dinaanan mo lang. So, nasan yung problema? Nandun sa likuran. Bakit yung sagot, kasama si Jesus, nakatingin ka? Nakuha nyo? Amen? This is what is God telling to us tonight. Draw near to Him.
lumapit tayo sa Kanya. Alam ko si Jesus nasa atin na, pero somehow napapalayo tayo. Amen? Come to me. What the enemy meant for evil, God is now turning it for good. Now, I want to read you in Isaiah 54. Gusto kong basahin ko ito sa inyo ngayon. Kasi kung may mga pagkakataon sa buhay nyo na somehow parang, baka nga, right at this very moment, maybe you're in the midst of a trial. Maybe you're in the midst of the pangungulit ng kaaway. Amen? Maybe you're in the midst of sa pagsasamantala ng mundo. But God reminds you His word tonight. It says in Isaiah 54, verse 4, it says here, "Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood." In verse 10, "Though the mountains be shaken and the hills be removed," listen to this, "yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord who has compassion on you." God's compassion is on you. Why? Yung mismong compassion nasa loob ng puso mo. Amen? And it says here in verse 11, afflicted city, lashed by storms and not comforted. So God is saying to us tonight, for those of you who are watching, if you're watching this on replay, I get it, you've been afflicted before. I get it, maybe you've been lashed by people, lashed by attacks of the enemy. I get it. Pero that's all over now. Andito ang Panginoon. Amen? You may be abused, get taken advantage of, iniwan ka ng magulang mo, katulad na sinasabi ko kanina, hindi Panginoon ang may bigay sa inyan. Nandiyan ang Panginoon para bigyan ka ng comfort, or maybe you lost a loved one. If you felt that you were alone, the Word tells you now, I will rebuild you with the stones of turquoise, your foundations with lapis lazuli. It says in verse 12, I will make your battlements of rubies, your gates of sparkling jewels, and all your walls of precious stones. And verse 15, if anyone does attack you, it will not be my doing. I repeat, it will not be God's doing. Whatever attacks you will surrender to you. Why? Because the word also says that we have been shielded by the power of God through faith. Amen? In the last verse in Isaiah 54 verse 17, it says, I'm going to read it in the Amplified Version. It says, no weapon that is formed against you will succeed. And every tongue that rises against you in judgment you will condemn. This peace, righteousness, security, and triumph over opposition is the heritage of the servants of the Lord. And this is their vindication from me, says the Lord. Amen. No weapon ever formed will prosper. Even if it was formed, it will never prosper in the name of Jesus Christ. Amen. So right now, yung sa tingin nyo na parang ang laki-laki na, ang taas-taas na hirap ka na, right now, the Word of God is bringing it down. Walls are being brought down. Strongholds are being brought down. Amen? God loves you, and He is for you. Amen? I really pray that the Holy Spirit ministered to you through this message. Now, when trial comes, I believe from your heart you will be able now to count it joy. Will you be able to count it joy? Yes. Amen? Baka mamaya pag-uwi, parang kanina lang yung joy, Kailangan hanggang pag-uwi yan. Then papasok yung patience, because patience, Bible definition of patience is for you to be consistently and constantly the same. Yung pinaniwalaan mo ngayon, paniwalaan mo yan bukas, hanggang sa makalawa, hanggang sa makita mo na nilalakaran mo na yung pangako ng Panginoon para sa buhay mo. Amen? In James 1:12 it says here, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test. Ano sabi natin kanina? Stand. Amen? Kaya nakalagay na kagad dito, makikita natin, may nakadikit na blessing is the one who perseveres under trial. What is the blessing? It's the empowerment. It's the enablement for us to be able to fight the tactics of the enemy. Amen? Naniniwala ba kayong kaya nyo yan? I really pray na naniniwala kayo dito sa mga nakikita nyong word. Amen? Kasi this is the thing that would set you free. Amen? Stood the test, approved that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. This is what we need to know. When the trial comes, it's not a question of if, it will come.
But when it comes, count it joy. Why? Because you have Jesus. Amen? Do you have Jesus? Yes. Amen? May blessing na attached dyan. Nakatayo pa rin tayo. Kumbaga, alam mo, para kang, when you're having stood the test, para kang puno. Alam mo yung puno? Kahit naman bumagyo yan, kahit naman namang yan, maglagas o nangyayari sa atin. Minsan nauubos tayo, nagkakaproblema, nawawalan dahon, nawawalan bunga. Pero nakatayo pa rin yan eh. Amen? Ngayon, tanungin mo sarili mo, nakatayo ka pa rin ba? Yes. Nakatayo ka pa rin ba? Yes. Amen? Amen. Bakit? Kasi yung ugat natin nakadikit sa Panginoon at doon tayo nakakabit. It says on John 15 verse 5, I'm almost done. It says here, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So ngayon naiintindihan nyo na, without him we can do nothing. Eh nakikita nyo that you can do all things. So alam mo, nakakabit ka. Amen? Can you do all things? Can you do all things? Yes. Sabihin nyo nga, I can do all things. Through Christ who strengthens me. Amen? Now listen to this. Nakakabit ka, nakatayo ka, dumating ang bagyo, nalagas, may dumating yung season sa buhay mo, nalagas yung dahon mo. Ayoko sabihin, nalagas yung buhok, pero nalagas yung dahon mo, nawala yung bunga mo, pero nakatayo ka pa rin. Amen? And listen to this. It says on John 15 verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Let's stand up. Mga kapatid, His word abides in us. Remember when Jesus was tested and was tried? Anong sagot niya? It is written. Kaya tayo nagbabasa ng Bible. Kaya yung Bible, ito na isinulat na natin sa ating mga puso. Kasi yun lang ang panlaban natin sa matuksong mundong ito. Amen? Let's abide in Him. Every test of the enemy has no power over you. Amen? Because the Word abide in us and we in Him. I'll end with this verse as we worship the Lord. It says on Hebrews 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. One more time. Without wavering. For He who promised is faithful. Kahit minsan dudang-duda ka na, kahit minsan alanganin ka na, ni minsan hindi nag-alangan sa iyo ang Panginoon. Kahit wala kang tiwala sa sarili mo, ni minsan hindi nawala ang tiwala ng Panginoon sa sarili sa iyo. Amen? Hindi siya nawawala ng tiwala sa iyo. Bakit? Kasi yung anak niya nandyan sa iyo. Amen? Kung nakikita ng Panginoon na si Jesus nasa atin, dapat kaya rin natin makita na si Jesus nasa atin. Kung nakikita ng Panginoon na kaya natin gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesus, dapat kaya din natin makita yan, na kaya din natin gawin yan. Amen? Let us agree to what the Word of God says. Amen? Huwag ka patinag, huwag kang pauuga. You stand up. You stand up. Like a tree. Chin up. Alam mo, nagbubunga ka. Bakit? Si Jesus kasi nasa iyo. I'm gonna read this in the Message translation. It says here, let's keep a firm grip on the promises that keeps us going. I want us to say this all together. He always keeps His word. Let's worship the Lord.